Pilipinas ang kinikilalang social media capital of the world. Sa pag-aaral ng UNICEF noong 2020, 10 years old unang na-expose online ng mga kabataan sa Pilipinas. 2 oras kada araw sila online. Karamihan, social media ang gamit. Matagal nang may nakahaing mga panukala sa Kongreso para higpitan ang paggamit ng kabataan ng social media. Tinalakay sa Senado kung dapat bang tuluyan ng ipagbawal ang social media sa mga bata, gaya ng ginawa sa Australia. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, dahil ito sa mga kaso ng self-harm na ginagawa umano ng mga bata dahil sa cyberbullying. Ang ilang magulang na nakausap natin sa Maynila, pabor na ipagbawal sa kabataan ang paggamit ng social media. Pero aminado rin silang challenging ito. Nakabantay ako, tinitinan ko kasi di ba kapag social media ngayon, may nag-post, gagayahin, akala nila tama. Dapat ang parent nakaguide doon dahil hindi nila nauunawaan yung nangyayari. Minsan account ko yung ginagamit. Ngayon nakikita ko po yung mga posts. Marami siyang friends. Pero sabi ko, piliin mo yung mga friends mo. Di ba may mga kaibigan niya na minsan binubuli. Tutol naman ang Department of Health, Council for Welfare of Children, National Center for Mental Health, University of the Philippines at pati ang Meta sa total ban ng social media sa mga bata. Mas sinusulong daw nila ang paglatag ng age-appropriate protection para sa mga menor de edad na gagamit ng social media, lalo na para sa pag-aaral.